Table Table for for two. two? Somewhere there. This way, please. O ano, di ba mas maganda ang atmosphere dito? Oo, tama. Ikaw lang na wala kang bilib sa akin. Bilib nga eh. Ma'am, Thank you. sir. Rosita! Hi! Hi! Oh, Oh, hi. anong ginagawa niyo dito? I'm attending a conference ng mga travel agents. Mm-hmm. Come, join us. Is it okay? Yeah, sure, we still have space. Come. Tignan mo nga naman. Ang liit talaga ng Pilipinas. Of all places, dito pa tayo Waiter. nagkita-kita. Oo nga eh. Eh, ano namang ginagawa mo dito? Well, nagbabakasyon. Just for a few days. Ikaw, kailan ka pa dito? 3 days na ako dito. Pero I'm going home tomorrow. Thank you. Si Andy. Tumunod lang siya. Absent ka sa opisina, ha? Masama na yan. Baka mamaya kung ano na yan, ha? Hindi naman. Don't worry, we'll tell you about it later. Ang alin? Surprise! Sa Maynila na lang. Siya nga pala. Ano gagawin niyo mamaya? Ha? I mean, dinner. Oh, dinner. Hindi pa namin napapag-usapan ni Andy. So why don't you join us? I mean, have dinner with us. Di ba, Ernie? Mamaya, sa suite ko. Is it okay? Baka naman makakaabala kami, ha? No. Well, Ernie's a very understanding man. Testigo ko ang Diyos. Malinis ang konsyensya ko kung mamamatay ako ngayon. At haharap sa Kanya, haharap ako ng walang kasalanan. Kung talagang sigurado sila sa kanilang mga bintang sa akin, ay bakit hindi nila patunayan sa korte? Ang batas ay mas mataas at mas makapangyarihan sa ating lahat. Sa batas lang ako yuyuko. Pero maski sinong Poncio Pilato riyan, ay hindi ko kinatatakutan. Pati kawawang may bahay ko, ay dinamay nila. Ano ang nagawa naming kasalanan? Let us not resort to violence. Wala akong iniisip, kundi ang kapakanan ng mga taong bayang aking pinaglilingkuran. Kasinungalingan! Bawang kasinungalingan! Mga kababayan, meron ho akong gustong sabihin sa inyo tungkol sa inyong mayor. Matagal na kayong niloloko ni Mayor Guatlo. Siya ho ay isang mamamatay tao. Siya ang nagpapatay sa aking mga magulang. Iboboto niyo pa ba uli ang isang mamamatay tao? Siya din ho nagpapatay sa kanyang kalaban na si Tuazon. Uy! Sino ang bayan? Paano nakapasok yan dito? Palisin niya! Huwag mo sabihin na hindi mo ako kilala, Edmundo. Kilala mo ko dahil binahay mo ko. Mga kababayan, pasensya na po kayo. Huwag kayong makikinig sa babaeng yan. Kung ano-ano talagang pakulo ang naiisip ng aking mga kalaban para siraan ako. Oh, Rachel, kumusta ka na? Edmundo, kung merong mga taong hindi dapat manatili dito sa mundo ay mga taong katulad mo. Kapag may nangyari sa mga magulang ko, makikita mo. Rachel, wala naman akong masamang intensyon. Kaya ako pinakuha mga magulang mo para masigurado kung kukontakin mo ako. Lumalayo ka na kasi sa akin eh. Gusto lang naman kitang makita uli. Alam mong, mahal na mahal kita, Rachel. Kilala ko rin po ang mga tauhan ni Mayor Edmundo Guatlo. Sila ang pumatay sa aking kasintahang si Levy, pero ang utos ay nanggaling kay Mayor Guatlo. Siya rin po ang nag-utos kay Levy na patayin ang kanyang kalaban na si Mr. Tuaz. Kapag hindi ako sumunod ay pasisira niya ang aking mukha. Wala akong magawa. Tumigil ako sa pag-aartista at ako'y nagkakanyang kirita. Magpapagawa ko ng maraming kopya. Iakyat mo na yan sa kwarto.
Eric, pwede ba tayo mag-usap? Pakinggan mo muna ako. Hindi ko sinadyang... Alam kong sarado na ang isip mo. Kaya mo ako pinarurusahan. Wala akong magagawa. Eric, nakapagtiis na ako ng maraming hirap sa bahay na ito. Kaya ko pa. Alam ko rin gusto mo ko itaboy. Pero hindi mo magagawa. Dahil may karapatan ako sa bahay na ito. Asawa mo ko. Aalis lamang ako rito kapag nabawi ko na ang anak ko. Bakit hindi? Ipinalilipat po ni Senyorito Eric ang kanyang mga gamit sa dati niyang kwarto.